Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, Unang Markahan, Module 8, tungkol sa pagbibigay ng paksa sa napakinggang kwento o usapan. Subukin. Makinig ka at unawain mong mabuti ang mga detalye at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ang cochlear implant ay isang maliit na electronic device na ipinapasok sa tainga sa pamamagitan ng isang operasyon. Ito ay nakatutulong upang makarinig ang isang taong walang natural na pandinig o bingi. Sa pamamagitan ng auditory nerves, ang mga signals na nasasagap ng implant ay naipaparating sa utak upang maproseso na siyang nagiging tunog sa pandinig ng tao. Ito ay may dalawang bahagi, ang panlabas at panloob. Ang panlabas na bahagi ay sumasagap ng signal sa labas. Ang panloob na bahagi ay ipinapasok sa loob ng tenga sa pamamagitan ng operasyon. Dinadala sa panloob na bahagi ang anumang signals na naririnig patungo sa utak upang iproseso at maging tunog sa pandinig. Ito ay larawan ng akda ni Melinda Lourdes C. Amoyo sa Bang Central Elementary School, DepEd Borongan City Division. Unang tanong, ano ang cochlear implant? Ikalawa, paano ito nakatutulong sa mga taong walang pandinig? Ikatlo, ano ang paksa ng binasa mo? I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang mga halimbawang sagot. Unang bilang, ang cochlear implant ay electronic device na ipinapasok sa tainga. Ito ay nakatutulong upang makarinig ang isang taong bingi. Ikalawa, nakatutulong ang cochlear implant na maipaparating sa utak ang mga signals upang maproseso na siyang nagiging tunog sa pandinig ng tao. At ikatlo, cochlear implant. Sa gawain 2, sagutin ang mga tanong pagkatapos basahin ang dialogo. Tatawagin ang pinsang si Tess. Tess, halika rito. Bilisan mo ang paglalakad. Baka maluma ang ibabalita ko sa iyo. Tess, bakit Ano naman ang ibabalita mo? Ann, nagbunga rin ang aking pagsusunog ng kilay. Nakuha ko ang pinakamataas na marka sa pagsusulit. Tess, binabati kitaan. Ang galing-galing mo talaga. Unang bilang, sino ang magpinsan sa usapan? Ikalawa, bakit tinawag ni Ann ang kanyang pinsan? Ikatlo, ano ang paksa ng kanilang usapan? I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay ang magpinsan ay sina Tess at Ann. Sa ikalawang bilang, tinawag ni Ann ang kanyang pinsan dahil may ibabalita siya. At sa ikatlo, ang paksa ng kanilang usapan ay ang bunga ng pagsusunog ng kilay ni Ann. Balikan, basahin at sagutin ang mga tanong. Tagtuyot dala ng El Nino. Tagtuyot ang hatid ng El Nino. Dahil dito, bumababa ang water level at nagkukulang sa supply ng tubig sa mga anyong tubig, gaya ng mga ilog at batis. Nagkukulang din sa supply ng tubig sa mga imbakan, gaya ng Lamesa Dam na matatagpuan sa lungsod Quezon at Angat Dam sa Bulacan. Ang mga ito ang pinagkukunan ng tubig sa Kamay-Nilaan at sa mga karatig probinsya nito. Malaki ang epektong dulot ng El Nino sa buhay ng tao.
kukulangin ang supply ng tubig na inumin, pati na rin ang gagamiting tubig para sa iba pang pangangailangan. Hindi lamang tao ang mahihirapan sa epekto ng tagtuyot. Kung kulang ang tubig, magkakasakit ang mga hayop at maaari rin silang mamatay. Ang tubig ay kailangan din ng mga halaman at kagubatan. Maraming apektadong taniman kung kulang ang patubig dahil sa sobrang init. Maaaring magapoy ang mga puno na nagdudulot ng sunog. Isang malaking tulong sa panahon ng El Nino ay ang pagtitipid ng tubig. Iwasang aksayahin at gamitin ang tubig sa hindi mahalagang bagay. Ang pinagkunan, DepEd Pil-iri Manual 2018, Pre-Test in Filipino, page 86. Narito ang mga tanong. Anong uri ng panahon ang nararanasan ng mga tao kapag El Nino? A. Tagtuyot, B. Tag-ulan, C. Taglagas, D. Tagsibol. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, maliban sa tao, ano-ano pa ang iba't ibang uri ng nilalang ang naaapektuhan tuwing may El Nino? A. Hayop, halaman at gubat. B. Hangin, lupa at buhangin. C. Bato, semento at tubig. D. Ulap, araw at bituin. Ikatlo, ano ang hindi nararanasan ng tao at iba pang nilikha kapag tagtuyot? A. Pag-ihip ng hangin. B. Pagdilim. C. Pag-ulan. D. Pag-araw. Ikaapat, ano kaya ang nararamdaman ng mga tao kapag El Nino? A. Giniginaw. B. Masigla. C. Naiinitan. D. Nanlalamig. Ikalima, bakit marami ang magugutom kapag tumagal ang tagtuyot? A. Hindi makapagtrabaho ang mga tao. B. Tatama rin ang mga tao dahil sa sobrang init. C. Kukulangin ng tubig sa pagluluto. D. Mahihirapang magtanim sa bukid ang mga magsasaka. Ika-anim, bakit mahalagang pag-aralan ang tungkol sa El Nino phenomenon? A. Upang mapigilan ang lumalalang epekto nito sa buong mundo. B. Upang makahanap ng agarang solusyon sa lumalalang epekto nito. C. Upang maganda ang tao sa nalalapit na tagtuyot. D. Upang maging alerto sa lahat ng bagay. Ikapito, ang mga sumusunod ay epekto ng El Nino sa tao, kalikasan at hayop maliban sa isa. A. Matinding tagtuyot bunga ng kakaunting pag-ulan. B. Kakulangan ng tubig sa mga taniman. C. Kakulangan ng supply ng pagkain. D. Matinding pagkulog at pagkidlat. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay A. Tagtuyot. Ikalawang bilang, ang sinagot mo ba ay A. Hayop, halaman at gubat? Katlong bilang, C. Pag-ulan. Kaapat, C. Naiinitan. Ikalima, ang isinagot mo ba ay D. Mahihirapang magtanim sa bukid ang mga magsasaka. Number 6, ang isinagot mo ba ay B. Upang makahanap ng agarang solusyon sa lumalalang epekto nito. 7. D. Matinding pagkulog at pagkidlat. Tuklasin. Basahin at sagutin ng may pangunawa ang mga seleksyon sa ibaba. Ang mga Pilipino ay dumanas ng iba't ibang pang-aabuso noong panahon ng mga Espanyol. Ilan sa mga ito ang sistemang monopolyo sa tabako na lalong nagpahirap sa mga magsasakang Pilipino.
dahil ang kontrol sa pagtatanim at pagbebenta ng mga ani nito ay nasa mahigpit na pangangasiwa ng mga Espanyol. Nakaranas din ng pang-aabuso ang mga Pilipino sa sistemang bandala dahil ang mga magsasaka ay binibigyan ng kota sa mga produkto na kailangang ipagbili sa pamahalaan. Binibili ang produkto sa napakamurang halaga dahil sa mga pang-aabusong ito. Nag-aklas ang mga Pilipino laban sa kanila. Mga tanong. Una, ano ang paksa ng binasa mong kwento? Pangalawa, paano nagpahirap ang sistemang bandala sa mga Pilipino? Ikatlo, ano ang ibinunga ng mga pang-aabusong ito sa mga Pilipino? Ikaapat, tama ba ang ginawang hakbang ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? Bakit? I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Una, ang isinagot mo ba ay, ang mga Pilipino ay dumanas ng iba't ibang pang-aabuso noong panahon ng mga Espanyol. Ikalawa, ang sistemang bandala ay nagpahirap sa mga magsasakang Pilipino dahil binigyan sila ng kota sa mga produktong kailangang ipagbili sa pamahalaan at binibili ang produkto sa napakamurang halaga. Number three, dahil sa mga pang-aabuso nito, nag-aklas ang mga Pilipino laban sa kanila. At ikaapat, sa palagay ko ay tama lang ang ginawa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol upang ang bansa natin ay makalaya. Ito naman ang letter B na selection. Malaki ang naitulong sa Pilipinas ng pagbubukas ng Suez Canal para sa pandaigdigang kalakalan. Napadaliin nito ang biyahe galing sa Pilipinas patungong Espanya dahil mula 2 buwan ay naging 30 araw na lamang. Napadali at napabilis nito ang pagdadala ng mga kalakal palabas at pabalik ng Pilipinas. Nakatulong din ito upang makapasok ang kaisipang liberal sa ating bansa. Ang Suez Canal ay isang artificial na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Ito ay matatagpuan sa bansang Egypt. Mga tanong. Ano ang Suez Canal? Saan ito matatagpuan? Paano ito nakatulong sa mga Pilipino? Magbigay ng dalawa. Tungkol saan ang binasang talata? I-pause ang video upang tayo ay magwasto. Ang isinagot mo ba ay, ang Suez Canal ay isang artificial na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Sa ikanim na bilang, ito ba ang iyong sinagot? Ito ay matatagpuan sa bansang Egypt. Sa ikapitong bilang, ang isinagot mo ba ay, napadali at napabilis nito ang pagdadala ng mga kalakal palabas at pabalik ng Pilipinas. Nakatulong din ito upang mapasok ang ating bansa ng mga kaisipang liberal. Ikawalo, malaki ang naitulong sa Pilipinas ng pagbubukas ng Suez Canal para sa pandaigdigang kalakalan. Letter B. Lolo, ano po ba ang tinatawag na pamanang kalinangan? Ang pamanang kalinangan ba po? Iyan ay yaman ng lahing iniwan ng naunang mga Pilipino. Unang tanong, sino-sino ang nag-uusap sa teksto? Ikalawa, ano ang pamanang kalinangan? At ikatlo, ano ang paksa na kanilang pinag-uusapan? Tayo ay magwasto. Unang bilang, ang isinagot mo ba ay, ang lolo at apo ang nag-uusap sa teksto. Ikalawa, ang pamanang kalinangan ay yaman ng lahing iniwan ng naunang Pilipino.
Ikatlo, ang isinagot mo ba ay pamanang kalinangan? Suriin. Isa sa sukatan ng isang mabisang pakikinig ang pagtukoy sa paksa o pangunahing diwa ng kwento o seleksyong napakinggan. Ang bawat akda, lalo na ang maikling kwento, ay may taglay na pangunahing diwa o paksa. Sa pagkilala sa paksa, pangunahing diwa, mahalagang malaman kung sino, ano at tungkol saan ang akda. Ang paksa ng isang kwento ay tumutukoy sa kabuuang idea, kaisipan o nilalaman nito. Dito umiikot ang kwento. Ito ang nagsasaad kung ano ang ideyang pinagtutuunan ng pansin. Mahalaga ring lubusang maunawaan ang bawat talatang binabasa upang masuri ang mahalagang puntong nais ipakita dito. Selection 1, narito ang isang halimbawa. Isang natatanging pagdiriwang ang sunduan. Nagmula ito sa kaugaliang hindi umaalis sa bahay ang dalaga ng nag-iisa. Ang mga dalaga ay sinusundo at sinasamahan sa kanilang nais puntahan. Binubuhay ang kaugaliang ito tuwing sasapit ang pista ng bayan ng Parañaque. Narito ang mga tanong. Una, tungkol saan ang selection? Ang sagot, tungkol sa sunduan. Ikalawa, ano-ano ang sinasabi tungkol sa sunduan? Narito ang mga kasagutan. Ang sunduan ay nagmula sa kaugaliang hindi umaalis sa bahay ang dalaga ng nag-iisa. Ang mga dalaga ay sinasamahan sa kanilang nais puntahan. Binubuhay ang kaugaliang ito tuwing sasapit ang pista ng bayan ng Parañaque. Ikatlo, anong pangungusap ang nagpapahayag ng buong diwa ng kaugaliang sunduan? Ang kasagutan, isang natatanging pagdiriwang ang sunduan. Sa makatwid, ang paksa ng seleksyon ay ang makulay at buhay na tradisyon ng kaugaliang sunduan, sapagkat ito ang isinasaad na pangunahing diwa ng talata. Ngayon, subukan mong sagutin ang susunod na gawain. Rayang, Bal, kamusta naman ang iyong proyekto? Naipasa mo ba? Bal, Opo inay, natuwa ang aking guro dahil maganda at kakaiba ang ginawa kong drawing na nagpapakita ng pagtulong ng mga kabataan sa kalinisan ng barangay. Bert, ganyan nga, pag-igihin niyo ang inyong pag-aaral nang makapagtapos kayo at maabot ng iyong mga pangarap. Unang tanong, ano ang pinag-uusapan ng mag-anak? Ikalawa, ano ang ikinuwento ni Bal tungkol sa kanyang proyekto? Ikatlo, ano ang paksa ng kanilang usapan? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Ang isinagot mo ba sa unang bilang ay pinag-uusapan ng mag-anak ang proyekto ni Bal. Sa ikalawang bilang, natuwa ang kanyang guro sa kanyang proyekto sapagkat maganda at kakaiba ito. Ikatlo, ito ba ang iyong isinagot? Proyekto ni Bal. Pagyamanin. Basahin at unawaing mabuti ang mga sitwasyong nakalahad. Ibigay ang paksa ng bawat bilang. Palo Sebo. Kumuha ng dalawang kawayang magkasing haba at magkasing laki. Ibaon ito sa lupa ng patayo. Tiyaking ang mga ito ay magkapareho ang taas. Lagyan ng langis ang dalawang kawayan upang maging madulas. Dala-dalawa ang kalahok sa larong ito. Mag-uunahan sa pag-akyat ang dalawang kalahok na ito. Sino mang maunang makaakyat sa itaas o kaya'y sa tuktok ang siyang panalo.
Ang edukasyon ay isang proseso ng pagkatuto. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa magandang kinabukasan. Uunlad ang ating bansa kapag ang mamamayan ay mayaman sa kaalaman. Mapapaunlad niya ang sarili upang makatulong sa iba. Ang edukasyon ang tanging makapagpapaunlad ng ating teknolohiya at kabuhayan ng bansa. Malimit na pagmula ng sakit ang maruming kapaligiran. Ang kanal na pinagbabahayan ng mga lamok ay di pansin ng mga taga-nayon. Sa ilang mga liblib na pook ay kulang pa rin sa palikuran. Ang pagwawalang bahala ng mga mamamayan sa nayon, bayan, probinsya at maging sa syudad ay patuloy na magdudulot ng suliranin. Lumingon ka at naroon ang polusyon. Bakit hindi tayo magsama-sama? Hihintayin pa ba nating dumami ang magkakasakit? Kumilos ang lahat at linisin ang kapaligiran. Tayo ay magwasto. Narito ang mga paksa ng ating binasang seleksyon. Una, mga hakbang sa larong palusebo. Ikalawa, ang edukasyon ay isang proseso ng pagkatuto. At ikatlo, malimit na pagmulan ng sakit ang maruming kapaligiran. Isa-isip. Unang bilang, ano ang paksa? Ang paksa ng isang kwento o usapan ay tumutukoy sa pangunahing blank, nais blank ng may akda. Ikalawa, paano mo may bibigay ang tamang paksa ng isang kwento o usapan? May bibigay ang tamang paksa sa pamamagitan ng pagbasa at blank nito ng mabuti. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Idea, palutangin, pagsuri. Sa gawa, basahin at sagutin mo ang mga katanungan. Una, ang Pasko ay simbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan nating mga tao sa mundo. Tuwing Kapaskuhan ay nakadarama ng kasiyahan ang bawat isa at may pagkakaunawaan tayong lahat. Tayong mga Pilipino ay nagluluto sa kanya-kanyang bahay at nagpapalitan ng mga regalo at naglalagay ng mga palamuti sa labas o loob ng bahay natin. A. Ano ang Pasko? B. Ano ang ginagawa natin mga Pilipino tuwing Pasko? C. Ano ang paksa ng seleksyon? Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Ang Pasko ay simbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan. B. Tuwing Pasko, tayo mga Pilipino ay nagluluto sa kanya-kanyang bahay at nagpapalitan ng mga regalo at tayo ay naglalagay ng mga palamuti sa labas o loob ng bahay natin. C. Ang Pasko. Ikalawa, habang naglalakad si Ray ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki. Ray, Lolo, akin na po ang iyong ibang dala. Ako na po ang magbubuhat. Mang Kanor, salamat Ray. Maaari bang tulungan mo na rin ako sa pagtawid? Ray, abay opo. Saan po kayo pupunta? Ihahatid ko na lang po kayo. May dala akong sasakyan. Mang Kanor, dyan lang sa kabilang kanto. Maraming salamat uli sa iyo. Ray, walang anuman po. Karangalan ko pong makatulong sa iba. A. Sino-sino ang nag-uusap sa selection? B. Anong pag-uugali mayroon si Ray sa kanyang ipinakita kay Lolo? C. Ano ang paksa ng kanilang usapan? Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. A. Sina Mang Kanor at Ray ang nag-uusap sa selection. B. Si Ray ay matulungin at may pag-aalala sa mga nakatatanda.
C. Ang pagtulong ni Ray kay Mang Kanor o ang pagiging matulungin ni Ray. Tayahin. Ibigay ang paksa ng bawat talata gamit ang wastong baybay nito. Biyaya ng bulkan. Isa sa mga pinagmamalaking bulkan sa bansa, ang Bulkang Mayon na matatagpuan sa Albay. Tanyag ang bulkang ito dahil sa taglay nitong halos perpektong hugis apa. Dinarayo ito ng mga dayuhang bisita, maging ng mga kapwa Pilipino. Sinasabing ang Bulkang Mayon ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas dahil sa dalas ng pagsabog nito. Pinakamatindi ang pagsabog nito noong Pebrero 1, 1814, kung saan ang mga bayan sa paligid nito ay natabunan at mahigit sa 1,200 katao ang namatay. Maraming nasirang bahay sa paligid ng bulkan, pati na rin ang malaking simbahan ng kasagwa. Ang natitirang alaala na lamang ng simbahan na ito ay ang tore nito na makikitang malapit sa bulkan. Bagamat mapanganib ang bulkang Mayon, isa rin naman itong biyaya sa mga naninirahan malapit doon. Ang mga umagos na lupa at abo sanhi ng mga pagsabog ay nagsilbing pataba pagkalipas ng ilang taon. Bilang patunay, itinuturing ang Albay na isa sa mga may mayayamang lupang sakahan sa rehiyon ng Bicol. Sa mga lupang sakahang ito, nagmumula ang mga produktong abaka, nyog, palay at gulay. Narito ang mga tanong. Akdawan, talata 1, talata 2, talata 3, talata 4, at pangkalahatang paksa ng kwento. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Sa talata 1, isa sa mga ipinagmamalaking bulkan sa bansa ang Bulkang Mayon na matatagpuan sa Albay. Sa talata 2, sinasabing ang Bulkang Mayon ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. At sa talata 3, ang Bulkang Mayon ay isa ring biyaya sa mga naninirahan malapit doon. Ikaapat, itinuturing ang Albay na isa sa mga may mayayamang lupang sakahan sa rehiyon ng Bicol. Para naman sa pangkalahatang paksa ng kwento, ang biyaya ng Bulkang Mayon. Ibigay ang paksa ng bawat talata gamit ang wastong baybay nito. Daisy, Ann, halika rito. May magandang balita ako sa iyo. Ann, ano bang ibabalita mo, Daisy? Daisy, alam mo ba na ikaw ang nanguna sa pagsusulit natin sa asignaturang computer? Ann, talaga? Hindi ka nagbibiro? Daisy, oo, hindi ako nagbibiro. Tiyak na babatiin ka ng ating guro mamaya. Narito ang ating mga katanungan. Una, sino-sino ang nag-uusap sa akda? Ikalawa, bakit binati ni Daisy si Ann? Tatlo, ano ang paksa ng usapan? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang nag-uusap sa akda ay sina Daisy at Ann. Ikalawa, binati ni Daisy si Ann dahil nakakuha siya ng perfect score sa pagsusulit. Ikatlo, ang magandang balita. Para sa karagdagang gawain, basahin ng kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isa sa mga katangiang ipinagmamalaki ng mga Pilipino ay ang maayos na pagtanggap sa mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang bisita, bawat isa ay nagiging abala sa paghahanda. Nililinis at inaayos ang buong kabahayan.
nagluluto ng masarap na pagkain at naghahanda ng maraming prutas at inumin. Pinagkakaabalahan din nila ang maipapauwing pasalubong ng panauhin. Tanong. Ayon sa talata, anong katangian ang may pagmamalaki ng mga Pilipino? Ikalawa, ano-ano ang ginagawa ng isang pamilyang Pilipino kung may inaasahang panauhin? Magbigay ng tatlo. Ikatlo, ano ang paksang talata? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay, ang katangian na may pagmamalaki ng mga Pilipino sa talata ay mabuting pagtanggap sa mga panauhin. Ikalawa, ang mga ginagawa ng isang pamilyang Pilipino kung may inaasahang panauhin ay naglilinis at nag-aayos, naghahanda ng pagkain at naghahanda ng ipauuwing pasalubong. Ikatlo, ang paksa ng talata ay mabuting katangian ng mga Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Please like, share, and subscribe. Thank you!